Okay, I'm here na in Terminal 3 sa NAIA. And I decided na to bring the car. Okay, na hindi ako magko-commute. So, change of plans. Kasi, um, I found out na kapag yung driver mismo yung lilipad, okay, instead of paying the 24 hours parking sa NAIA Terminal 3, instead of 1,200, magiging 600 na lang. So, half the price. So, 50% off yon. So, good deal na yon. So, kung 3 nights ako nasa Boracay, so 1,800 yung estimated parking ko na babayaran. The reason why ako nag-decide na dito mag-park, nag-check din ako sa Park and Fly. And sa Park and Fly, yung 3 nights na rin yon is almost 1,800 din. Nasa 1,700 plus. Okay. So, what are the advantages and disadvantages? The disadvantages kapag sa Park and Fly ako, na almost same price lang naman din ang babayaran ko kung sakali. Malayo yung kotse, ihatid sundo ako ng Park and Fly. Unlike dito, sa Terminal 3, may security rin naman. Okay, just keep your ticket. And then, 1,800 lang din naman siya, para lang halos ng Park and Fly. So, at least andito na. Kasi right after ng flight ko, I need to go straight to the office because I have a meeting. And also, nag-change ako ng luggage. Okay, kasi 'di ba kaganina pinakita ko sa'yo naka-backpack ako. So, ngayon, since nakakotse ako, hindi na ako nag-backpack. So, nag-luggage na lang ako. So, meron din akong extra damit para pagdating ko, palit ako ng pantalon kasi wala akong dalang pantalon sa Boracay. Lahat shorts. Okay, so meron din akong pantalon dito. So, may extra damit ako pa rito. So, yun yung mga advantages niya. So, mas flexible yung movement ko. Tsaka in case na lumagpas ako sa 7 kilos, kasi other than 7 kilos na luggage, meron pa akong personal bag na dala. Okay, so pag hindi nila pinayagan, so I will change it again para magsakto to 7 kilos. So, very flexible. That's the reason why I decided na dito na lang mag-park din sa NAIA Terminal 3. The same price lang din naman, 'di ba? So, maaga pa naman, ang flight ko is 5:30, so at least 4:30, mga 4 o'clock at least nandun na ako sa loob. Alright, naka-check-in na rin naman na ako online, so kunin ko na rin yung boarding pass ko, and then maaga pa, 12 o'clock pa lang, so marami pa akong oras. So kung sakaling may problema ako with the luggage because of the kilos, kasi hand carry nga lang siya, so I can go back here sa kotse para palitan yung aking luggage into backpack na lang, ganon. Okay, so yun yung update, then see you later. Okay, so we're going na sa loob, so pakita kayo. So, goodbye muna. See you after 3 days. So, let's see. I have my personal bag and my luggage. So, let's see kung nandito tayo sa check-in. Okay. Kasi minsan kasi kinikilo nila yung hand carry, especially pag luggage. Ganyan. So, let's see kung mag-proceed tayo. Okay guys, so the update here is hindi na ako dumaan doon sa check-in counter kasi online check-in ako. So what I did lang is to print the boarding pass, and then I asked yung tao dito, yung taga Cebu Pacific, kung kailangan ko pang pumunta sa check-in counter kasi 'di ba normally they will ask for a valid ID pa, mga ganyan. So I don't know what happened. Sabi niya sa akin diretso na daw ako, so I'll go straight na. So maaga pa, 12 o'clock pa lang. So pag pumasok na ako sa loob, sa terminal mismo,
hindi na ako makakalabas. So, ikot muna tayo rito bago tayo pumasok sa loob. So, magdiwaliw muna tayo. So, let's see kung ano muna yung pwede ko. Magkakape muna ako, mga ganon, diba? So, labas muna tayo. Okay, so sarado yung mga restaurant doon sa taas. Walang access. OFW lounge lang nandito. And wala, sarado yung taas, under renovation. So balik na lang tayo sa loob. Wala, susunod na lang tayo magkape. So yun lang, pag pumasok na ako sa loob, hindi na ako makakabalik sa kotse ko. So let's see. Okay, since sarado yung taas, ayan, nakita nyo, close yung taas. Second level na daw yung mga restaurants. So may rap po ba kasi dala ko yung luggage ko. Balik muna tayo sa kotse. Lagay muna natin sa kotse bago tayo pumunta sa second floor pa. Wala akong bitbit. So I'll just bring my wallet and phone lang. Tapos mamaya siguro mga 2 o'clock tsaka ako balik sa kotse para kunin yung luggage. So sa ngayon, I need to find something to eat lang muna. So yun lang muna. So dito ako ngayon sa second floor. Yung restaurant nila medyo kasi under renovation yung taas. So I'll show you yung bagong area ng mga parang food hall restaurant nila, but still on working pa rin naman. So this is the parang food hall nila. Actually marami naman ng feeling ko marami ng restaurant here, pero it's my first time to be here. And they have the Christmas. Pwede ka mag photo off dyan, whatsoever. Then may Watami. I don't know what. Actually, I'm looking for coffee. There's Nanyang. Alright, and may chilies. So, may bistro group na i-open. So, ito yung bagong food hall nila. So from sa taas under renovation tinanggal na, so dito na siya. And then merong Angel's Pizza, may Popeyes, and then there's coming bread talk. Ayan, mag-open pa lang ba to or kakasara lang because of wala ng tinapay. And then meron pa dito. So, ito yung bagong food area nila. Merong LA Chicks. And may pancake house. Seattle's Best. And KFC. But no Starbucks. I need Starbucks kasi I'm collecting stickers at saka stars. So let's see, baka meron naman Starbucks dito. So the site na to. So ito, umikot lang tayo, Popeyes. Medyo malaki yung Angel's Pizza. There's Paris Baguette. Paris Baguette. How you pronounce it? Paris Baguette. So, let's see kung ano pa meron dito. Tapos, may stairways dito. Pero close pa. I think papunta to dun sa may kabilang food hall. Yeah, I think so. So, there's Paris Baguette. I want coffee, but I want Starbucks. Kasi nga I'm collecting stickers. And there's Kenny Rogers. Kenny Rogers dito. And wala na, I think sa second floor na yun. Sa next floor na yung isa. Let's check. So talaga din na-develop na yung Terminal 3.
So marami sa restaurant. Compare mo before, as in, konti lang talaga yung restaurant dito, tapos hindi pa wow. Yun. Yung McDonald's, under renovation din. So wala yung McDonald's dito. Wala rin yung Jollibee, under renovation sila. So, let's try to go up. Andun kasi yung... So, I'm thinking, may KFC dito. May KFC din dun sa kabila sa taas. Kasi dati may KFC dun eh. Let's see. Yeah. So, pataas tayo. So, good decision talaga yung dinala ko yung kotse ko. Para at least yung aking luggage nilalagay ko muna doon habang nag-iikot-ikot ako. So, I don't know ano meron dito. Government services. Dito nga ibang restaurants. I'll show you. Sa 4th floor din. Hindi, pero OWA to eh. Balik sa OWA. Ito yung OWA lounge. Yeah, it's OWA lounge. Ang hinahanap ko yung patawid dun sa may parking papunta ng St. Therese. Meron yun eh, patawid. So, pumaba ulit tayo kasi bumalik tayo sa 3rd floor. Okay, kung saan tayo nang galing kanina. Papunta parking. Pero hinahanap ko yung pa-exit patuloy going to the St. Therese. Kasi doon may mga restaurant. So let me see. Okay, hindi ko na figure out kung saan pupunta ng tulay ng St. Therese. Mamaya hanapin ko ulit siya. Pero tingin muna tayo sa pinakababa. Sa mismong arrival area. Okay. Dito sa arrival area, dito pa rin yung Burger King, may Wendy's pa rin doon. Okay. So parang maraming dumating. So nothing to do here. Parang Wendy's na nasa dulo. Wala talaga sad. Walang SP. Wala talagang SB, so we have no choice kundi mag Seattle's Best. Okay, so go. Okay, so nakita ko na yung daan papunta sa tulay papunta ng St. Therese sa kabilang papunta niyang Newport. Okay, and the only access lang to come here is the elevator, then press the 4th floor. So na yun, walang Starbucks dito. Tapos, nung mag-order sana ako sa Seattle's Best, naka-cut off sila. Mag-resume sila ng 1 o'clock. So, punta muna tayo sa kabilang side. Papunta ng St. Therese kasi doon may Starbucks. So, let's go. So this is the access, the tulay going yung, ayan, footbridge going yung sa kabilang side. So punta muna tayo ron para we can have our Starbucks. So yun yung, ayun, yung Newport. Okay. Then, ayan, so papunta sa kabilang side ng airport. Kawit, parang ganun. Ito yun, yung footbridge niya. So, ito yung footbridge. So, dito may kita man niya yung ayan, tawid dyan sa kabla. Ayan. So, andyan yung Newport Hotel, Skyway. And then, dito sa kabilang side, may McDonald's doon. And then doon, meron ding Starbucks. And then, kita ba dito?
makita dito, but andun yung St. Therese where ang daddy ko nandoon sa columbarium ng St. Therese. So pagbalik ko from Boracay, dadaan ako doon sa St. Therese. So 24 hours naman bukas tong ano na to, daanan na to papunta sa kabila. So better. So makapag Starbucks din tayo. Kasi actually nangihinayan ako sa pag nag-Seattle's Best ako. Kasi nga nagkukulik ako ng stickers. Sayang naman, diba? Okay, kalabas na tayo ng footbridge. Yun lang, mabod. So umulan. Magpisa tayo. Ito, McDonald's to. Hindi ko lang may coffee sila right now. Pero ang Starbucks kasi nandun sa St. Therese. Haha, mambon. Kaya ba? Manageable? Yan, manageable naman. Let's see. So, yan yung St. Therese. So, punta ako dyan pagbalik ko from Boracay. Kasi nandyan si Daddy. Okay. Sana bukas yung Starbucks. Walang ilaw yung signage ng Starbucks eh. So sana bukas. Oh yeah, bukas. Ano? Wala mo lang balak na sa coach. Kaya ako kapilenta eh. Para magkaroon ako ng time. It's close. Too bad. Sarado ng Starbucks. So, hindi tayo makapag-Starbucks. So, talagang nagpapatay lang tayo ng oras. So, let's go to McDonald's na lang. Baka may kape sila doon. Maambon. So, buti na hindi ganun kalakas yung ambon. So, laban lang. Okay. Nag-check ako sa McDo. Wala pa silang kape. Ito yan. Too bad. Alright. Tatapos lang natin sa ayan, security check. So, nandito tayo mismo papasok na sa loob ng mismong terminal. Time check 3:30. So, ang ginawa ko kanina mula 1:30, I think mga 1:15 yun, mga 1:30. Punta sa kotse, tulog ako dun. At meron naman akong portable na electric fan sa loob ng kotse, so naka-turn off yung engine ng kotse. So, gumagana lang na ventilation ko is the electric fan. So, nakatulog ako ng more than an hour. So, okay na din yun. So, ngayon maghihintay tayo for the gate announcement. And, let's see, this time I need coffee na talaga. So, daming tao sa airport. So, update ko kayo later.